Magandang gabi mga kapatid. Patuloy pa nga ang unti-unting paglakas nitong bagyong Paulo at kasalukuyan yan po ay binigyan na rin ng international name na Matmo. Ang bagyong Paulo nga na may international name na Matmo ay nasa tropical storm category na may taglay na lakas ng hangin na umabot sa 85 kilometers per hour malapit sa kanyang gitna. At kung minsan may mga pagbugsong umabot sa 105 kilometers per hour. Yan na po yung dulo ng ating tropical storm category. So, posibleng mamaya hanggang bukas ng umaga, yan po ay tumungtong na sa severe tropical storm category ng Pag-asa. Ang bagyong Paulo nga po ay huling namata ng Pag-asa sa line around 480 kilometers east ng Baler sa may Aurora. Kanina po yung hapon at yan po ay patuloy na kumikilos northwestward sa bilis na 15 kilometers at tinutumbok nga itong direksyon ng Isabela at Cagayan area. So narito ang pinakahuling forecast track ng Pag-asa para sa bagyong Paulo. Inaasahan nga natin na magiging severe tropical storm category po yan bago maglandfall or tumama sa lupa. So bukas ng umaga natin inaasahan ang pagtama niyan dito sa hilagang bahagi ng Luzon. So dyan po natin mararamdaman ang pinakamalalakas na bugsungan ng hangin yan, yung mga hangin na malapit sa gitna nito. Pero maliban dyan, meron pa rin tayong mga inaasahang malawakang pagulan bukas dito po sa area ng Northern Luzon, extreme Northern Luzon at ilang bahagi ng Central Luzon habang tumatawid ang bagyong Paulo. Maaaring sa Sabado ng umaga at madaling araw yan po ay nandito na sa may West Philippine Sea at makakalabas din po yan ng ating Philippine Area of Responsibility. So narito po ang pinakahuling weather advisory ng Pag-asa para sa bagyong Paulo. Pinapakita nga dito yung ating mga hanggang torrential o yung halos walang humbay na pag-ulan na maaaring maranasan dito sa area ng Isabela, kasama po dyan ang Quirino at Aurora. Kung dyan po didikit yung gitna or center ng bagyong Paulo. Maliban dyan, ang malaking bahagi po ng Northern Luzon, kasama na po dyan ang ilang bahagi ng Central Luzon. At nag-extend pa yan dito sa areas ng Bicol Region, kasama na po dyan ang Calabarzon area, yan pong areas ng Quezon at Rizal, kasama na po dyan ang isla ng Pulillo, ay maaari din pong makaranas ng mga pagulan. Dito naman sa Metro Manila, although walang kulay, possible din po na magkaroon tayo ng maulap na panahon, meron tayong mga pabugso-busong hangin or breezy or mahangin na conditions at pwede rin po tayong makaranas ng mga scattered at kalat-kalat na pagulan. Bukas, kasama din po dyan, ito pong ilang bahagi ng Calabarzon, ang areas po ng Cavite, Batangas, at ganoon din po ang areas ng Laguna. Sa kasalukuyan, sumasabit na po yung panglabas na kaulapan ng bagyong Paulo dito sa areas ng Bicol Region, Quezon, kasama po dyan ang area ng Aurora, Isabela, Cagayan. Mas mararamdaman po natin ang epekto niyan bukas habang unti-unting lumalapit ito pong bagyong Paulo. Maliban dyan, halos buong Northern Luzon at Central Luzon po maapektuhan itong bagyong Paulo, particularly yung areas na dadaanan pa ng center at gitna. Pero yung mga areas na medyo malayo, ang extreme Northern Luzon, Bicol Region at ang Mimaropa, magiging maulap din po ang ating panahon. Possible din po yung mga scattered at kalat-kalat na pagulan. At meron din tayong mga possible thunderstorms. Ito mga areas ng Visayas, lalong-lalo ng Cebu, wala pong magiging epekto dyan ang bagyong Paulo. So pahinga muna tayo sa mga sakuna dyan po sa mga general area yan. Ganun din po sa area ng Mindanao. So again, maganda at mag-ingat po tayo sa magiging posibleng epekto ng pagtawid. Ito pong bagyong Paulo, particularly dito sa hilagang bahagi ng Luzon. Muli ako po ang nag-iisang weather tito na laging may panahon para sa iyo.